Eto na nga pala yung part 2 ng paglilinis ko nga dito sa may kusina. Inumpisahan ko nga pala dito nga pala sa 4-layer na rack namin mga mare. Bale, inusog ko nga muna to at parang nga mawalisan ko nga din yung ilalim nito tsaka naman yung mga sulok-sulok. Kahit na everyday nga ako nagwawalis dito nga sa may kusina mga mare ay meron at meron pa rin ako mga kalat dito na hindi nga nakukuha nga, lalo na yung mga nasa ilalim nga, kaya kailangan din talaga na iusog nga yung mga gamit. Sinilip ko nga din pala sa may likod nga ng ref mga mare at baka nga merong mga gamit nga na nalaglag, pero so far wala naman ako nakita. Pagkatapos ko naman walisan yung sahig mga mare, ibinalik ko na nga din itong 4-layer na rack, tapos pinagtatanggal ko nga muna yung mga nakapatong dito at para nga mapunasan ko nga din ng maayos. Alam nyo ba mga mare na ito nga palang 4-layer na rack na to mga mare ay 1 year na nga to sa amin, pero kita nyo naman diba at parang bago pa nga at hindi pa nga rin kumukupas yung kaputian niya. Bali, bookshelves talaga yan mga mare, pero pwede naman siyang gamitin para nga sa kitchen at maganda rin naman tignan at pwede rin yan mga mare sa sala ha, paglagyan ng mga decor natin. Meron nga din mas malaki niyan mga mare kung bet nyo nga rin, para nga kahit papano ay mas marami nga din kayo mailagay ng mga gamit nga sa kusina. Anyways, nilipat ko nga pala yung rice dispenser namin doon sa 2nd layer mga mare, dahil nga dito nga pala sa 3rd layer ay nilagay ko naman itong aming 3-in-1 nga blender. Mas maganda kasi talaga itong 4-layer na rack na to mga mare kung appliances nga yung ilalagay dito, dahil nga hindi rin naman siya maalog at sturdy nga siya. Kaya naman caring-caring nga niya mga mare, kahit na mabibigat nga yung ilalagay nyo dito, kagaya na lamang na nilagay ko na air fryer tsaka naman itong aming rice dispenser. After ko nga pala doon sa 4-layer na rack mga mare ay dito naman ako sa ibabaw nga ng aming ref. Bali, dito nga pala sa ibabaw ng ref mga mare ay meron nga palang isang nakalagay dito na isang organizer nga na kulay puti, at dyan ko nga pala nilalagay yung mga stocks nga na gamot ni Ethan tsaka naman yung kanyang vitamins. Ito namang stainless mga mare na parang malaking bowl nga ay dyan naman nakalagay yung kanyang formula milk, tapos meron lang din ako dyan dalawang rattan organizer. Yan nga palang rattan organizer mga mare ay pinaglalagyan ko nga pala yan ng biskwit namin tsaka naman ibang groceries pa, dahil nga hindi na nga kasya doon sa aming kitchen cabinet. At kung mapapansin nyo nga mga mare na meron nga din pala akong ref magnet dyan sa ibabaw nga, dahil nga ginagamit naman namin yan pagka nga nagbubukas nga din kami ng mga debote. Dito naman sa may kabilang gilid nga ng ref mga mare ay meron naman ako nilalagay dito na isang electric fan nga, at para nga pag kumakain nga dito sa may dining area ay hindi nga masyadong mainit. Diyan ko nga din pala nilalagay sa may gilid mga mare yung isang maliit nga din namin na foldable na table na ginagamit namin pagka nga kumakain naman kami sa sala. Saktong-sakto lang din naman sa amin mga mare yung ganyang foldable na table nga, dahil nga 3 lang naman kami pagka nga kumakain kami. Naglalagay talaga ako ng electric fan dito sa may kusina mga mare, dahil nga bukod nga sa mainit na napakarami pang langaw. Pagkatapos ko nga doon sa may ref mga mare ay dito naman ako next nagpunas sa aming mini coffee area. Pinunasan ko lang din pala isa-isa yung mga gamit ko nga din dito mga mare, dahil nga hindi ko talaga madalas malinisan to or mapunasan. Dahil sa totoo lang mga mare, kahit na nandito lang ako buong araw sa bahay mga mare ay hindi ko talaga to nagagawa lahat, dahil nga syempre meron nga akong trabaho. At sa totoo lang mga mare, ang nagagawa ko lang talaga regularly yung pagwawalis ng sahig namin at syempre yung pagliligpit nga din ng mga kalat. Mahirap din talaga mga mare i-maintain nga, lalo na pagka nga more on puti nga yung mga gamit nga, lalo na nga dito sa may kusina. Pero syempre dahil nga ginusto namin to, kaya namang dapat panindigan din namin pagdating nga sa paglilinis. Kaya pagka nga naglilinis ako dito sa loob ng bahay mga mare, lalo na nga dito sa may kusina, nako talagang hindi nga ako pwedeng mag-complain at marinig nga ng asawa ko, dahil nga ginusto ko naman to na ganito nga yung mga kulay nga ng gamit namin. Pero syempre mga mare, may mga times din talaga na hindi ko rin talaga napipigilan yung galit ko, lalo na pagka nga marami talagang kalat itong mag-ama ko, dahil nga nako napakahirap talaga i-maintain ang pagiging aesthetic, no? Pero paminsan-minsan nga mga mare ay kailangan din naman natin magalit nga, para nga kahit papano ay matuto rin sila na magligpit nga din ng mga kalat nila. Dahil naniniwala nga ako mga mare na nakikinig din naman sila sa atin, lalo na pagka nga galit na tayo. Anyways mga mare, abangan nyo na nga lang ulit sa susunod nating video, dahil nga meron pa tong part 3. Siya, yun lang muna. See you on my next vlogs.